Sa katimugang bahagi ng Mindanao, magsisimula ang ating kwento. Dito sa General Santos, ang tuna capital ng Pilipinas at sentro ng rehiyon. Mula rito ay tatawid tayo papunta sa puso ng Soc Sargent o Soc, isang rehiyon na binubuo ng 4 na probinsya, ang South Cotabato, Cotabato, Sultan Kudarat at Sarangani. Kilala ang Soc bilang lupain na masagana sa agrikultura, mayaman sa kultura ng mga Magindanaon, Tibuli at iba pang katutubong grupo. Pag-akyat natin sa South Cotabato, nararamdaman ang malamig na hangin, lunti ang kapaligiran, at sa bayan ng Tupi, bubungad ang malawak na pineapple plantation na parang ginintong carpet sa paanan ng Mount Matumtum. Isang tanawin na hindi nakakasawa at bahagi ng kasaysayan ng kultura ng probinsya. Kalagitnaan tayo guys ng pineapple! Grabe, napakaganda dito guys. Ang sarap umikot-ikot dito. Kasi nasa gitna ka nitong pineapple plantation. Buti na lang ADB yung gamit natin. At sa pinakamataas na bahagi ng ruta, naroon ang Masangyaw View Deck. Dati tahimik lang na tanawin sa bundok, pero ngayon ay paborito ng pahingahan ng riders at nature lovers. Mula dito, tanaw ang buong Tupi, ang matikas na Mount Matumtum at ang pagsikat ng araw na tila nagbibigay saludo sa inyong pagbiyahe. Tara, simulan natin ang ating biyahe, tuklasin ang kwento at damhin ang adventure vibes dito sa Gensan, Tupi at buong Soc Sargent. Nice, sinasada na dito. Malalim. Mabutas yung pang-ilid to. Kado itong pababa, yari tayo, ba't natin nahon dito? Uy, ang taas! 5 pa lang per kilo. Kabili lang kami ng asinat at bitsin. Parang malalaglag na yung kalabasa niya sa harap. Kuya, ingat! Ayun guys, pinapatiin tayo ni Kuya dito. Apan-apan dito sa amin. Apan-apan, yung local term niya. Kainin mo. Grasshopper. Guys. Okay. Sigurado ka Google, tama to ha. Mamaya, private property to ha. Good afternoon guys! Nandito tayo ngayon sa General Santos. Halos 4 na araw na ako dito dahil nga nag-open yung SEC Moto Supply Gensan. Ayan, nakasama natin sila Trupa Motodeck, Jau Moto, Boy Boy, si Kuya Mau at saka yung mga taga Davao na mga SEC Ambassador. At ngayon, solo ko na. At medyo malungkot dahil umalis sila. Pero ngayon, kasama ko naman kayo na lilibot dito sa Mindanao kung saan tayo mapadpad, kung saan tayo makarating. Yung ADB 160 yung nahiram natin nga pala. Ayan, shoutout po sa JK Car Rentals. Ayan, lagay ko sa description kung saan tayo nakarent nitong ating motor. Kulay white na ADB 160. Actually, 2 tong narent namin ni Jau. Ayun yung kay Jau, hindi pa pinipick up. Ngayong araw ipipick up dito. Noong mga unang araw, dito tayo tumuloy sa baba, dito sa number 24. Ayan, kasama natin si Boy Boy. At ngayon, ako na lang mag-isa. Lumipat na po ako dahil kailangan ko namang mag-extend lang ng isang araw dito. Tapos pakita ko sa inyo yung room. At ang pinili ko is yung budget meal na lang dahil hindi naman tayo mag-stay dito maghapon. At gagala tayo dito. Ang kailangan ko lang is matutulugan. Dito tayo nag-extend. So talagang bed lang siya tapos CR. So, mas mura to kaysa doon sa unang araw na tinuloy namin na deluxe. Ito is nasa around 840 pesos. Ayan, ito yung kanilang rate. Ayan po yung mga room nila dito. So, tsaka mamaya kung mapapakita ko pa sa inyo kasi nilinis na. Ito meron tayong sariling CR. Malakas yung kanilang tubig dito sa part na to. Ayan, ito yung bed natin. Tapos, aircon. So, okay na ako dito kasi ang gagawin ko is pagkagala natin ngayong araw, babalik tayo dito, siguro mga gabi na. So tara, set muna ako ng gamit. Tapos, diretso na tayo. Ikot na tayo kung saan man tayo makarating. Let's go!
12:25 na po ng hapon at ngayon pa lang tayo magsisimula. Mula dito sa Jovenage Hotel ay pupuntahan natin ang 4 na destinasyon. At ang unang destination natin ngayong araw ay ang Queen Tuna Park. Mula dito, nasa 5 minutes lang naman. At ang Jensan is kilala pagdating sa tuna. At noong mga unang araw namin dito, marami na kami natikman ng mga tuna. Iba't ibang luto ng tuna. Siguro ipasok ko yung video na yon. And after natin sa Queen Tuna, diretso na tayo ng Pineapple Plantation. Silipin natin, excited na rin ako makita to. And then after po natin ng Pineapple Plantation, diretso na po tayo ng Masangyaw Land of Praise. And then after nun, isa ulit na overlooking, mas malayo na to. Ito naman yung The Grand La Palmera. Pag hindi tayo gagabihin, diretso tayo doon. Pag medyo alanganin na, balik tayo at ang puntahan na lang natin ay ang Sanchez Park o Sanchez Peak. Maganda rin daw doon, sabi nila. Meron tayong 4 na destination ngayong araw. Tapos tomorrow, diretso naman tayo ng Sarangani para mag-beach naman tayo. Alright? So ngayon, medyo sa bundok muna tayo. Tapos bukas, mag-beach naman tayo. Tara, biyahe na tayo. Solo ride na tayo. Noong mga unang araw namin dito, nakapag-rides tayo kasama sila trupa. At ang ganda rin ng pinuntahan namin. Today is November 10. Ngayon po ay Monday at kasalukuyan pong may bagyo sa Luzon. Ayan, ingat-ingat po tayo. Keep safe po sa lahat. At alam nyo guys, maganda pala dito sa General Santos. Hindi pala sila nakakaranas ng bagyo. Kahit signal number 1 daw, wala man lang silang nararanasang bagyo rito. Yes, umuulan na malakas, kumukilimlim, umahangin, pero walang signal. Kahit signal number 1. Kaya kung gusto mong safe ka sa bagyo, pwede kang dito tumira sa General Santos. Ang kabaligtaran lang guys, medyo mainit siya. At ito daw yung pangalawa sa nakakaranas ng pinakamainit dito sa Pilipinas. Ang una ay Tugigaraw. Tapos ito na daw yung sunod. Ayan, tara, tuloy na po tayo. Malapit na tayo, 2 minutes. Ito, rotonda to. Ito na ata yung palengke. Nag-aamoy isda oh. Itong kaliwa natin, dagat na yan. Ito na pala, mag-U-turn pala ako dito. Ito ba? Ito na nga. Ito na nga. Ayan, Queen Tuna Park. Ayan, pwede yatang pumasok eh. Tara, pasok tayo. Maraming nakapark ng mga motor, tricycle, kotse. Kaya paradahan ng motor. Siguro kahit saan. Hanap na lang tayo ng pwede nating maparkan na medyo malilim. Silipin nga natin dito. Dagat na pala to oh. Maganda pala dito no. Buhangin, parang Malabatangas. Shoutout lang, taga Midsayap, North Cotabato. Midsayap po. North Cotabato. Kaya ano pong meron dito? Ba't parang may mga kainan po sa baba? Pasyal-pasyal lang. Pag pasyal lang. Chill lang dito sa baba. Sige sir, pasyal mo naman ako dito sir. Hello baby. Ganda nga po. Medyo malakas yung alon dito. Pero eto, ang ganda ng beach nila oh. Para siyang Nasugbu, Batangas. And then, ang dami pong kainan dito sa gilid. May mga estudyante doon na kumakain. Tapos ang dami mga lamesa, ang dami mga bangko. Ayan. Tapos dito sa part na to, ang dami mga bangka. Kaya lang medyo malakas yung alon at yung iba nandun sa gitna. Parang nakapark lang sila doon. Tapos dito, ayan, meron 3 barko. Hindi natin sure kung anong ginagawa nila. Siguro nagpapahinga yan o ano. Tanong natin kila kuya. Kuya, ano po yung ginagawa ng mga barko dito? Naghuli po ng tuna? Hindi po. Kargamento yan po. Mga kargamento po. Galing ng Cebu. Galing po ng Cebu. Cebu po yan galing oh. Yung patag ko, Cebu. Ito daw, sabi ni tata, yung special nila, yung pastil. Dito ka saan? Saan po ako? Nagkain dito po. Sige, dito. Sir. Ay, shoutout kila nanay. Kakain din daw sila ng pastil. Ayan po yung pastil. Kung tinatawag ngayon nito sa pastel is green leaf kasi green ang dahon. Yan ang pastil. Kanin, may ulam na. Okay. Ito, may libreng pipino. Libreng pipino. Pino. Ito may talong po. Side dish po ito. Ayan. May side dish na talong at pipino. Oo. Magkano po yung ganito? 10 pesos lang po. Ito, 10 pesos lang to? 10 pesos lang.
Mura lang. Yung taga Manila, pagpunta, pag dirigis nila, na-shock sila kasi tag 15 pesos lang ang pastel. Ako po'y taga Maynila. Sa amin po, ang kanin, 15 pesos. Ito kanin at may ulam na. 10 pesos lang daw to, guys. Yan ng baso. Ito na pala yung pinakang tuna. Ubusin mo ito. Giniling po siya. Giniling na tuna. Ganon. Ah, ayan o. Pastil. Shoutout kila nanay. Wala, makita tayo noon. Opo. Para po siyang pernito. Opo. Na parang may hibla. Ano po yan? Yung ginigisa. Ah, inihiwa-hiwalay po. Wala na. Hindi naman. Mayroon ng tuna na parang kuwan siya. Giniling na nga tuna. Mayroon. Iba po yung tuna na bilog-bilog pa. Pino na talaga. Ang sarap tuna nila. Sarap ba? Parang pag tinigman ko pa ito siyang pernito, parang gano'n na parang tuyo siya eh. Oo, tuyo. Tuyo. Tingnan natin pag may pipino. Manghang din po ito. Medyo po. Ang kanin po dun, 15 to 20. 10 piso pero parang medyo parang hangin. Dito masarap yung kanin. Pang estudyante talaga ito. Ah, kaya po pala ang daming estudyante dito. Ang mga Hanggang pang-budget meal ano. Mga estudyante dito na nagkakain. Kahit na hindi sila magbaon ng kanin, dito na lang sila. Maraming pabili ng pastel dito. Tapos presko pa yung hangin. Ito, magba ka na. Yan, pangalawa. Buksan mo itong koko. Sige lang po. Buksan natin. Guys, pangalawa. Sarap. Yung kanin niya, malinamnam. Sarap palang tumira dito, no? Kung gusto mong safe sa Baguio. Ay, oo, safe talaga kami dito. Pero medyo mainit po, ano? Opo. Medyo mainit nga lang. Gusto mo nang tumikim ng ng exotic dito sa Ayun, guys, pinapatim tayo ni Kuya dito. Ito daw yung exotic food nila dito. Anong tawag dito, Kuya? grasshopper po. Apan-apan dito sa amin. Apan-apan. Yung local term niya. Apan-apan. Ganyan lang karami. Paano siya ka? Pinili ko lang. Pinatikim ko sa kanila sa bayaw ko. Ano yan, sir? Spicy din. Spicy? Po. Tikman mo. Masarap yan, sir. Wala kang malalasahang Wala kang malalasahang Si nanay daw, titikim. Sige, Nay, kayo muna. Sample muna. Nakita namin sa'yo paano kainin. Sarap. Tingnan, bigyan mo ako. Sige nga, Nay. Sarap yan. Alam mo, mahal ang ano nito. Mahal ang mahal po yan. 50 pesos yan. Yang ganyang karami, 50 pesos na. Para malaman mo. muna ako ng para hindi magalo yung pastel. Hindi, masarap talaga. Wala kang malalasahang grasshopper. Ang malalasahan mo yung Ganito kalaki na ano, 100. Legit yan, sir. Si GC Kasuho, tinikman niya. Ano yan lang ang kinakain? Ito mga kon, kainin mo. Grasshopper. Sarap yan guys. Okay. Kain sila. Masarap talaga. Akala mo, totoo yan. Sarap pa. Malasahan mo yung spicy, yung alat, tsaka yung ano niya. Tsaka para sa yung corn beans lang na na nabibili. Parang din, parang hipon. Oo, yung parang hipon na prinito. Lalo pa yung Ganyan na yung lasa na. Siguro dahil doon sa shape. Yan. Bili ako. Kapareha ng ganito Parang kalaki. suka, may Suka. Oh. Niluto siya gamit ang suka. Suka tapos Parang adobo, pero suka lang lahat. Suka, asin, tapos spices. inadobo to? Ba't parang tuyo po? Parang pinakrispy yan. Pinano sa mantika, sir. Sarap. Hinahanap Isa pa. ko Ano yung, Ito mas maliit-liit. yung malaki, yung babae, yung Ay, kainin mo. okay na po ako sa maliit. Hindi, yung babae kainin mo kasi may ano yun, mataba yun, parang may mga anak siya. Alin po yung babae? Paano ko po malalaman babae? Yan. Bigyan mo dyan ng babae. Yan. Yan. Ay, okay na ako dito sa isa. Ang laki nito masyado. Kadalawa na siya. Sarap yan. Walang masayang dito. Lahat kain. Kainin. Para sa yung maliliit na hipon, ano? Guys, sa Thailand, nung pumunta kami, hindi ako kumain po nito sa Thailand. Hindi talaga ako kumain. Dito lang sa may gilid ng Kawasaki. Nagbili ako noon, 100 ang ganito kalaki. 100 150. Ito, parang nirepack na lang nila. Sabi ko kahit na 100, bibili talaga ako. May anghang siya, no? May anghang. May anghang na parang may alat. Kasi kain ng dogo, sir, no? Sarap. Thank you, sir. Sige, sir. Ay, okay na ako, sir. Bibigyan mo sa akin. Joel Rivero po. Shoutout kay Sir Joel Rivero. Pinatingin tayo ng, anong tawag nga, sir, no? Local name?
Apan. 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 Ayun, apan or grasshopper sa English. Ayan. Maraming salamat, sir. Bro, dito na ako. Salamat. Salamat, par. Sir, dito na po ako. Salamat po sa pagpatikim ng pastil. Si Kuya Genie. Ayan, thank you po. Sige po. Tara guys. Natikman na natin yung pastil dito sa Jensan. Tapos yung grasshopper. And then ngayon, diretso na tayo ng pineapple plantation. Natatawa ako dun sa grasshopper kasi first time kong kumain nun. Sa Thailand, hindi talaga ako kumain nun. Pero dahil love natin ang mga taga Jensan, tinikman natin. Masarap naman siya, para siyang hipon lang din na pernito. Ganun lang. Pag hindi mo siya tinignan na grasshopper, hindi mo maisip talaga na grasshopper. Ayan, tara, diretso na tayo. Nasa 46 minutes papunta ng pineapple plantation. Siguro pwede naman tumawid dito. Ito nga pala guys yung mga tricycle dito. Pag nakakita na kayo ng mga tricycle na kulay blue, tapos ganyan yung style, ayan, nasa Jensan na kayo. At ang nakakatuwa dito sa Jensan, ang lapad ng kanilang kalsada. Lalo na yung dinaanan namin dito. Ayan, mamaya madadaanan natin. Pakalapad. Tapos bibihira yung dumadaan. Kaya ang sarap magmotor dito. Dire-diretso lang kahit malayo yung biyahe mo. Hindi siya nakakapagod kasi tuloy-tuloy yung biyahe. Ayan. At yung style ng tricycle dito, kakaiba. Tingnan nyo yung driver. Ayan. Tapos sa likod, dalawa dito sa may driver. Tapos dalawa din dito sa kanan. Tapos dalawa pa dun sa loob. Tapos yung bubong iisa lang. Kaya parang pinagkasya lang yung driver. Minsan nga nakasilip na yung driver kasi nga yung bubong parang tumatama na sila doon sa bubong. Nakakita ka ng ganito, no? Yung nasa ibang lugar ka, parang nakakulture shock ka. Ayan, tingnan nyo. Ang galing. Natutuwa lang ako. Ayan, halos mga tricycle yung mga service dito, mga primary service. Wala po ako halos makita rito na mga jeep. Ayan, dito sa part na to, dito lang nagsikip kasi mayroon nga ginagawa na, ayan, underpass ata yan eh. Ito na yung rotonda. Exit tayo sa 1, 2, pangalawa. Diretso lang. Tapos after nyan guys, sobrang straight na ng kalsada. Dire-diretso lang yan. Kita ko sa inyo. Pagtawid natin dito. Dito tayo. Ayan, diretso. Guys, eto na yung simula. Talaga naman mapapagaspol ka dito. Pero syempre, samahan nyo ng pag-iingat. Ayun o. Ang bibilis ng mga sasakyan kasi nga napakaluwag. O nga pala, pag may checkpoint na ganito, kasi every bayan, meron silang checkpoint. Hiwalay po yung 4 wheels at saka motor. Mostly pag motor nasa kanan. Ayan. Ikaw na lang yung mauumay sa sobrang haba at sa sobrang straight ng biyahe dito. Para kang nasa T-Flex. Kung nakadaan na kayo sa T-Flex, yung mga taga Luzon, kung nakapag-expressway na kayo, parang ganun po siya. Tara. Malapit na tayong kumanan. 1 kilometer. Dito na tayo kakanan. So welcome to Pulumulok. Nasa 9.6 kilometers mula dito sa pinaglikuan natin. Yun, dito sa Pulumulok, kulay may pagka yellow orange yung kanilang mga tricycle dito. Pero ganun pa rin yung design. So pag nakita nyo yung ganyang kulay, ibig sabihin na sa Pulumulok na kayo. Bali dito na tayo kakaliwa, 120 meters left. Barangay Pulo. Ito, dito na tayo. Nakalagay dito, Kalsangi, Canilis, Palkan. Dire-diretso lang daw. Dito sa mapa ko, puro plantation na to. So eto na yun. Ito. Dito tayo daan. May daan dito. Tingnan natin to kung saan papunta to. Kalsangi. Dito daw sa kaliwa. Kalsangi. Dito tayo. Tingnan natin kung anong meron dito. Mukhang masaya dito kasi rough road eh. Oh.
Oy, ito mga pineapple. Kalagitnaan tayo guys ng pineapple. Let's go. Ang haba, ang lapad. Ito doon sa dulo. I've heard the talk on Napakalawak na. town. They say you're alone. They say that you Hanap tayo ng ibang pwesto kasi pag may dumadaan dito, sobrang alikabok. Nagpapalipad ako ng drone. Naliligo tayo sa alikabok. Grabe, sobrang lawak pa nun ito. Hanggang doon sa kabila nitong may mga puno na to. Merong may spot pa doon na pwede kang pumunta sa gitna. Hanapin natin. Kasi pag nandito tayo sa pinaka-highway, wala. Ligo ka na alikabok. Abuti na lang ADB yung gamit natin. Ayun o, pinya to. Pinya yan. Kaya tatagusin natin tong mga puno na yan. Yan kasi marami rin eh. Ay, malalim pala to. Kaya yan. ADB naman to eh. Let's go! Huy! Dito bibihira yung dumadaan. Kahit pa paano, hindi maalikabok. Uy! Buhangin! Wow! Nasa gitna tayo! Doon tayo, ikot tayo doon. Wala naman nakalagay na bawal eh. Ano nga lang siya? Ganyan, no? Lupa. Natuyo naman, kayang-kayan. Basic yan sa ADB. Diba? Sa gitna na tayo ng taniman ng pineapple. Ayun na. Oh, pwede na siguro dito. Ay, dito sa paakyat. Yung itong pataas na to, paumbok. Ito, dito. Pwede na to. were standing alone on Broadway and Third, minding my own little life, looking for some kind of life. And that's when you caught me. I had in a smile I couldn't hide. Said, why are you looking so sad? Tell me it can't be that bad. There's still tomorrow. It's all we need. Where would I go? Well, I would be completely lost. With you, I'm so much better off. Where would I be? There's no one else I wanna see than you next to me. Where would I fall? Oh, you got a hold on my heart, not leaving. Baby, I know that you've become my number one. We live in a time where love's hard to find. Seems like for all that we know, still searching for something to hold. But baby, I know that every day something new to explore. You open my eyes to a world. Grabe, napakaganda dito guys. Ang sarap umikot-ikot dito. Kasi nasa gitna ka nitong pineapple plantation. So now, mula dito, babiyahin naman tayo papunta ng Magsangyaw Land of Praise. So lalabas muna ako kasi walang signal dito sa kalagitnaan na to para maimapa natin. Sana makalabas muna tayo. 3 PM na po ng hapon. Let's go. Base dito sa aking mapa, nasa 56 minutes yung biyahe natin papunta doon sa Magsangyaw. Pag pupunta kayo dito, sundan nyo lang tong path na to. Huwag kayo doon sa gitna kasi mayroong parang stick ng barbecue na may nakasulat, may mark. Ito na ba yung tinaanan ko? Ito ata.
Yun lang, tandaan nyo lang yung kung saan kayo lumabas. Kasi halos pare-parehas yung itsura. Umakyat ata ako dito. Parang ito yung dinaanan ko. Ito nga ata. Oh, tama, ito nga. Pare-parehas kasi ng itsura. Tara, labas muna tayo. Hanap tayo ng signal para mamapa natin yung susunod na destination natin. Ayan, ito na yung highway. Pinapakanan ako dito kasi pag kumaliwa daw ako, mas mabagal siya ng 20 minutes. Ito, ang ganda rin ng daan dito. Ang dami pang pineapple dito sa kaliwa natin, tsaka sa kanan. Sarap dumaan dito. Naalala ko sa kanya yung biyahe namin papunta ng Davao to Bukidnon. Kinilis, Palkan. Papunta tayo ng Palkan. Umuulan na dito sa part na to. Ito na, palabas na tayo ng highway. Ito na naman yung kalsadang sobrang straight. Yeah. So nasa 40 minutes mula dito. Paglabas natin na ang pinakang highway. Dito pala yung Euphoria. Ayan, nasa 8.5 kilometers. Ito pala yun. Pero baka mamaya madaanan din natin after natin dito sa taas. Yun, no? Ang highlight sa kanya ito. Yan, slide. Ang haba din, ha? Talagang park siya. Ayan. Okay, sige, doon muna tayo sa view deck. Isang oras, tapos try natin. Sana mamaya open pa to. Nasa 38 minutes na lang naman yung pupuntahan natin, eh. Mukhang panibagong bayan na naman to. Ito na yung Tupi, South Cotabato. And dito, yung mga tricycle kulay green naman. Ayan. O, di ba? Ma-identify mo, pag green. So, dito yan sa Tupi, South Cotabato. Uy, ba't may naliligaw na yellow? Di ba pag yellow is bulumulok? Bumulubok? Basta yun. Lagay ko sa description. Dito na raw tayo liliko. Pagas muna kaya tayo. Tara, pagas tayo para sure. Salamat po. Bili tayong tinapay dito. Gugutom na ako, eh. Mainit pala. Mainit yan. Anong lugar na po ito? Salamat po. Sarap yung tinapay ni Kuya. Malutong-lutong pa. Nakatatlo ako, 3 kalahati. And dire-diretso lang daw natin to. Welcome to Barangay Cebuano. Ito daw yung Barangay Cebuano, Linan Road. Welcome Barangay Linan. Dito daw tayo. Dayon kamo Barangay Linan. Siguro tuloy kayo sa Barangay Linan. Ayan, parang ganun. Ano yung kabila? Hindi ko mabasa. Men. Muntik na tayo dun, Mabuhangin, ingat kayo pag dadaan kayo dito. Meron siyang makapal na buhangin, tapos pag nadaanan mo talagang liliko yung motor mo. Kaliwa dito. May daan ba yan? Bakit yan? Okay. Para siyang pineapple farm. Sigurado ka Google, tama to, mamaya private property to, Uy, okay din. Papunta tayo sa bundok. Wow. Kaya lang, parang nakakatakot sa daan. Wala kasing, may nadaan naman lokal. Kala ko wala nadaan, eh. Kala ko ako lang. Ito po. Dito may bahay-bahay na. Bago semento,
Pinakabarato. Ang dami ko nakikitang ganito na pinakabarato. Ano kaya ibig sabihin nun? Uy! Wow! Kabundukan! Sumobra tayo. Saan ako pinapadaan? Mali. Diretso daw ako. Parang wala naman daan yun. Dito daw ako dumaan. Saan Google? Huh? Diretso lang po ito. Sige po. Dito ako pinapadaan. Salamat po. Salamat po. Ayun, so dito daw tayo. Kasi itong tinuturo ni Google, marami daw bato. Siguro pang mga rough road yun. Loko talaga to si Google eh. Pero ang ganda ha. Ang ganda na napunta natin. Oh, tingnan nyo. Oh. Bulubundukin. Bakit ako pinapabalik? Nako, saan na tayo napadpad? Saan na tayo napadpad? Nasa 7.3 kilometers. Pabundok-bundok na tayo. Parang nakakatakot abutan ng gabi dito ah. Nakakaligaw kasi si Google kung saan tayo tinuturo. Uy, eto oh, ang laki ng bundok oh. Nasa harapan natin. Ang laki pala nito. Pag sa malayo parang liit. Sige, ahon. Hindi na talaga umahon ni ADB. Yung stock pulley. Mount Matutum. Ang tarik ng kalsada dito, paahon. Paakyat doon sa bundok. Malapit na tayo, 5.1 kilometers. Sobrang ahon pala nito. Oh, lahat paahon. Matarik. Paahon pa ulit. Ang galing na aso ang kasi kuya oh. Hindi siya nalalaglag. Ang galing niya mag-balance. Kahit itong motor sa harap natin, harap din. Kasi nga paahon. Ang tarik. Hinaan ko na sila. Uy, lumalamig na dito ah. Time check 4:24 ng hapon. Dapat mga 5 pababa na tayo. Malamig na dito guys. Kung ano, malamig. Kahit bundok siya, sementado yung daan. Ano to? Payag Mountain Villa. May mga villa-villa pa pala dito. Tara, diretso pa. 3.3 kilometers. Ang taas din itong bundok na to. Naalala ko sa kanya yung Palawan. Siguro doon pa tayo. Ang taas oh. May kalsada pa doon ako natatanaw. Malandag. Malandag daw, dire-diretso pa. Ay oo nga, aakit nga tayo doon. May kalsada pa eh. Kahit pa paano, may bahay naman dito. Ang tinitingnan ko kung may street light. Wala eh. Guys, ang ganda ng likod oh. Woohoo! Solid yung view. Oh, ang lamig na dito oh. Sa motor ko 26 degrees Celsius, pero parang siguro mga 23. Yan, ganyan. Ang lamig. Yun nga lang talaga, paahon. Yari din tayo nito pababa. Ubus preno natin ito. Come on, ahon. Uy, dito na daw. Saan yun? Magpas na ako. Baka ito. Oh, ito nga. Baka nga, ito na yun.
Tanong natin sila, sir. Hindi po magtanong. Saan po yung Magsangyaw view deck? Ito na yun. Ah, Ayun, saan na yan sa babaw? maakit pa po doon. Pero iwan yung motor. Sige po. Daming kalabasa. Tapos dito po isasakayan, pababa. Bali, tatlo sila para hindi mabigat. Nagkapat-apat sila papunta ng Pulumulong. 3 sako ng kalabasa dito. 4. Oo. Tapos isa yung mag-drive. Para po nakakatakot pababa. Hindi naman sila. Sobrang tarik. Takot na rin sila. Takot naman ito, sir. Hindi naman takot, sanay na, no? Kaya po may bakal dito. Para po kanina may nakita ako yung isa nandito. 3 yung sakay ng motor. Kasi may ganito po. Magkano po ang piraso niyan? Magkano po ang piraso? 5 pesos ang kilo, per kilo. Ang mura. Mura nga ayun. Mura lang. Grabe ano. Doon sa, dalhin na doon sa Kawawa Pulumulong. kayo ng mga farmers. Hindi po kayo lugi nun. Lugi eh. Wala magawa kasi wala Makabili na ng 5 kilong bigas, okay na sa amin. 5 kilong bigas sa isang sako? 5 kilo lang? Ay, sorry po. Hindi, nagulat kasi ako bakit. 5 pa lang per kilo. Grabe, ang mura. Kabili lang kami ng asinakat bitsin, okay na. Seryoso? Fertilizer ang mahal-mahal pa. galing. Doon sa ibabaw. So, pinasan nyo po yung pababa dyan mula doon sa bundok. Kabayo. Kabayo. Ang daming gastos. Kabayo, tapos maggagasolina pa nito. Tapos pagdating Yung pa sa magbubuhat baba, pa. Magpunta pa ng Pulumulok or Tope, ikarga pa sa tricycle or ibang sasakyan, another naman expenses. Ang layo, Wala grabe. income. Ang volunteera. Pero nakakagulat lang po kasi Palit lang. 5 pesos. Oo. Yun gani ang pinaka asin kag bitsin, okay na. Bili lang Okay na? isang kilong isda. importante. Sige po, salamat po. Galing po akong Jensan. Sa Jensan daw po walang bagyo. Hindi Dito rin po walang bagyo. Anong lugar na po ito? Sakop na yun sa Tupi. Tupi. South Cotabato. Yung Tupi po, barangay. Bayan. Pablas yun. Aning Bayan. bayan. Bayan ng Tupi, South Cotabato. Ayun. Tsaka malamig po sa lugar nyo, ha? Sarap dito, ha? Okay, pwede palang iakyat yung motor. Akala ko hanggang dito na lang. Tara, akyat natin. Wala rin naman tao dito sa entrance nila. Ayan. Open sa taas po ang entrance fee, 50 pesos. Tara. Buti lang may umakyat na isang motor. Akala ko maglalakad ako paakyat. Aray ko, sumabit. Tarik nga lang talaga. Kaya. Ito. Let's go. Wala. Ano ba ito? Kaya naman. Ang kipot. Yun ang off-road talaga yung ADB. Ay. Uy, wow. Parang benggit. Ano? Tama ba? Ito ba? O sa taas? Tama siguro. Ano ka? Bakit ko pinasok dito tong scooter na to? Ito, medyo simentado na dito. Ala, malalim. Mabutas yung pang gilid dito. Mamaya mabutas yung makina eh. Saan? Saan ako? Dito. Dito nga. Single lane lang siya. Ay, matarik. Wala ka. Delikado itong pababa. Yari tayo. Ba't natin nahon dito? Uy! Uy, ang taas! Uy, wow! Grabe, wait lang guys. Pwesto tayo.
Uy, wow. Wow. Ang 50 pesos yung inyong babayaran pag umakyat kayo dito sa Magsangyaw. Ayan, naiahon natin yung ating ADB 160. Ay, hindi pala to sa akin, hinaram lang natin to. Naiahon natin yung ADB dito. Meron silang 3 cross dito. Pwede pala natin ilagay doon yung motor, oh. Mukhang ang daming umakyat dito, ano? 360 view. Ay, sabi nila pwede daw mag-overnight dito. Bali, may room kayo. Wala lang, magduyan lang tent. So parang camping, ganun. Saan? Saan po pwesto? Hindi pinili na sa inyo kung saan. Parang diskarte mo kung saan mo gusto. Pwede din doon. Yung may ganun, yung may platform. Pwede rin dito. So bahala na lang kayo pumwesto. Doon din sa baba. Magkano pag overnight? 200 po. 200 overnight. Yun na yun. Wala nang entrance fee. Ayun, 200 pesos. Pwede raw dun. Para hindi magkakasyenten mo, parang pagising mo, nandun ka na sa baba. Naikot yun? So pag nagpicture ka, parang akala mo lumilipad na carpet. Akala ko, dyan ilalagay yung tent. Pagising mo na sa baba ka na. Ay wait, dun ako galing. Sa ibaba. Ayun yung dinaanan natin, ang lalim. Ay tapos yung bundok, kasi pantay na natin itong bundok na ito. Ang taas. Tapos dito sa kabilang gilid, may mga community pa. May mga bahay-bahay pa dito, oh. Ayun. Ang barangay Juan Lorito Tamayo ay ang pinakabagong barangay sa bayan ng Tupi. Naitatag ito matapos ang plebisito noong July 13, 2024. Nabuo ito mula sa ilang bahagi ng 3 barangay, ang Cebuano, Linan at Maysong sa Tupi. Sakop ng barangay ang sitio gaya ng Kitubo at Lamlatang mula sa Maysong, Pato at Landayaw mula sa Cebuano at Alpa mula sa Linan. Kaya bulkan ba to? Bulkan na Matutom. Ito yung bulkang Matutom. Yung nababasa ko doon sa mga signage nila. Tapos may simbahan pa doon. May kalsada pa ron, no? Tapos parang pwede pang akyatin hanggang doon sa taas doon. Yung may simbahan. Doon sa may simbahan. Anong simbahan yun? Mga tourist spot ng gap na siya. Ganda dito, oh. Dito, pwede pa kayo magpicture. Kung maliwanag tong Mount Matutom o bulkan. Sa malamig na hangin ng Tupi at anino ng Mount Matumtom, may isang lugar na tila hiwalay sa ingay ng mundo. Ito ang Masangyaw Land of Praise. Isang pangarap ng komunidad na unti-unting naging tahanan ng pananampalataya at pag-asa. Habang paakyat ka, maririnig ang huni ng hangin, katahimikang tila nanghihila sa iyo papalapit. At pagdating mo sa tuktok, bubungad ang tanawin na parang yakap ng langit, payapa, malawak at puno ng liwanag na nagpapaalala sa iyo na kahit pagod ka, may lugar para huminga. Welcome to Magsangyaw, isang lugar na hindi lang pinupuntahan, kundi pinagdadaanan para muling makahanap ng kapayapaan at ng bagong simula.
5:20 ng hapon at eto na. Ang kapal na ng ulap dito. Kanina kitang-kita natin yung kabundukan na yan. Itong bundok na mataas na to at saka yung isa pa dito. Ngayon, binabalutan na siya nitong makapal na ulap. Papunta na rito. Ang lamig dito. So pwede pala kayo dito mag-overnight. Pili kayo kung saan nyo gustong pumesto. Pwede kayo mag-tent dito. Pwede kayo maghamok kung saan nyo gustong ilagay yung hammock nyo. So the best time daw pumunta rito is sunrise. At pag maganda naman ng clear itong paligid na to, maganda rin daw po yung sunset kasi dito lumulubog yung araw. Nagpalipad din ako dito. Yung sa may simbahan, ang ganda rin, para may maliliit na mga bundok, tapos kapatagan, tapos marami pang mga bahay doon, tsaka may kalsada rin doon. Pwede palang diretsuhin natin yon. Kaya lang, gagahol na tayo sa oras, gagabihin na tayo. Kailangan na natin din bumaba mamaya. At babalik pa tayo ng General Santos. So, yun. Napakaganda dito sa lugar na to. Merong 3 cross. Pupunta na rito yung malamig dito sa part na to. Para siyang may pagka Baguio, Tagaytay, mga ganun yung weather niya. Ayan, shoutout kila kuya. Oh. Ang dami pala pwede pagpicturean pa dito. Meron pa dun sa baba. May parang, anong tawag doon? Titanic ba tawag doon? Ito pala, may mga upuan pa dito. Tapos, habang nagkakape ka, ito yung view mo. Or kumakain, nagme-merienda. So, murang-mura lang, 50 pesos ang pinakang entrance nila dito. Paano pag maraming tao, pwede akyat pa rin yung motor? Ay, hindi na sir. Hindi na, no? Crowded na, no? Aakyatin na lang nila. Paglakad, mga ilang minutes yun? 15 minutes. Oh. 15 minutes, malapit na yun. Tara, baba na tayo. Lumiwanag ulit. Nawala na yung mga ulap kanina. Balik na tayo sa ating home base. Ayan, kasama natin sila kuya. Oh. Tara kuya, kayo muna. Bababa na rin kayo? Tara. Kasi nakakalito yung kalsada. Mayroon sa kanan, mayroon sa kaliwa. Tapos bangin yung baba dun. Shoutout kila kuya kasi sinamahan tayo dito. Ito na. Good luck sa ating preno. Ba't nalaglag ka dyan? May lumot. Ba't nandiyan ka? Ganda kasi pag may cambio mayroong engine brake. Ito, ang lalim nito, siko. Oh. I suggest wag nyo na iakit yung mga motor nyo. Lalo na kung medyo takot kayo sa heights at saka hindi pa kabisado yung motor. Pero kung mga di-cambio, ayos lang. Walang problema. Pero pag maliliit na motor, like click, parang sasayad yung ilalim. Okay naman pala. Nag-off-road ng konti. Alright, safe tayo. Kababa tayo na safe. Ang tindi nun. Kaya salamat mag-assist. Salamat. Salamat bro. Dito na ako. Tara, baba na tayo dito. Ito na yung matarik. Tapos sila tatay, ayan, yung nagkakarga ng kalabasa. Makakasabay natin sila. Napakalalim nito eh. Ayun na sila. Ngayon pa lang sila bababa. Kaya ito, ang daming laman, no? 1, 2, 3, 4, 5. 5 yung sakay niyang kalabasa, 5 sako. Higit 70 kilos daw ang isa. Ang lakas ng motor niya. Parang pinalta na yung shock, yung suspension. So, tingnan natin hanggang baba. Nagmumoist na yung aking salamin, no? Sa lamig. Sa motor natin, 24 degrees Celsius. Pero parang 19 na siya or mga 20 ganon. Ganda ng view dito pababa pala. Kasi kanina pag ahon natin, hindi natin kita yung likod. Ngayon pababa, ayan o. Kitang-kita natin yung bundok. Scenic view. Grabe, nalulungkot ako dun sa kanilang presyo ng kanilang kalabasa. 5 pesos per kilo. Tapos babiyahe pa sila dito. Inangkat pa nila yan dun sa bundok. Binaba. Bago ibaba pa ulit ang motor. Tapos magbabayad pa ulit sila papuntang malulok.
matulok. Paano pa pag nasiraan yan? Dahil nga sobrang dami ng laman ng kanilang mga motor. So another gastos. Tara, unahan na natin sila. Kuya, lakas ah. Dito na ako. Ingat po. Sige po. Kuya, ingat. Sige po. Walang signal dito. Hindi tayo makapagmapa. Pero basta marating lang natin yung baba, okay na ako. Hindi naman nakakatakot. Hindi naman sobrang nakakatakot mag-isa pala dito. Kasi sila kuya, ang babait. Kausap ko sila. Nakangiti lang. Habang nagkukwento. Ang bait. Nakakatuwa. Dito daw. Ang dilim naman. Ito, may checkpoint na dito. Tingnan nyo, dapat yung mga motor nandito sa kanan, tapos mga 4 wheels sa kaliwa.